Yes, a blessed Sunday po, everyone. Pwede po ba batiin mo yung katabi mo? Sabihin mo, Blessed Sunday! Sige po yung nasa likod naman po, Blessed Sunday! Wow, full house po tayo ngayong umagang ito. Sino po dito excited ka na sa salita ng Panginoon? Amen po ba? Amen. Ayan, so recap lang po tayo. Last week, tinakil po natin ang alin po, ang word po ni Pastora Rose po, which is po yung devoted to the teaching of God's Word. Sino po dito talagang na-bless po tayo, marami po tayong natutunan. Amen po. And today, ngayong araw po na ito, pag-uusapan po natin is devoted to fellowship. Sino po diyan? Excited ka na? Malaman pa yan? Amen po. But before that, pwede po ba lahat po tayo tatayo po in reverence po sa salita ng Panginoon as we read the Word of God today. Hallelujah. Amen. So basahin po natin in Acts chapter 2, verse 42. Pwede po ba natin basahin ito ng malakas? 1, 2, 3, go! Fellowship, the breaking of bread, and to pray. Amen. So dito po tayo babagsak lahat ng pag-uusapan po natin at mamaya po pag ninilay-nilayan po natin yan. But before we go through the Word of God, can we just close our eyes and bow down our heads right now? Hallelujah, Jesus. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa presensya mo na naririto, Lord God. Lord, ngayon pa lamang, Panginoon, worship pa lamang, Lord, alam ko, naniniwala ako, kinatagpo mo na po, Panginoon, ng mga anak mo. Lord, I pray, Panginoon, continue to open our hearts and minds to you, Jesus, Lord. Maraming salamat, Panginoon, kasi ngayon, Lord, patuloy na tinuturuan mo kami, Panginoon. Father, we allow you to move in this place, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Isa pong pinaka-the best na palakpak para sa ating Panginoon. Sige po, makakaupo na po tayong lahat. So yung pag-uusapan po natin, ito pong passage po na ito, yung binasa po natin, Acts chapter 2, verse 42. So ito pong librong po ito, in the book of Acts, dito po nangyari kung saan ang outpouring of the Holy Spirit. Dito po natin makikita kung saan si Lord nag-outpour ng Holy Spirit. Ano po sabi? Acts chapter 2, verse 4. Pwede po ba basahin po ninyo ng sabay-sabay? 1, 2, 3, go! So, nung time po na ito, when they are filled with the Holy Spirit, inagsak po ng Panginoon ang presensya niya, nagsulat po ng Book of Acts ay walang iba kundi si Luke. So, nung time po na to, pinapakita po ni Luke, he showed us the effect of the day of the Pentecost. The day kung saan makikita po natin a Spirit-filled church. Kaya po marami po ang nagsasabi na ang New Testament po is a Spirit-filled church. Why? Because it is the Spirit of God leads the people. It is the Spirits of God that these people submit to the Word of God. Kaya nga po, ito pong pinag-uusapan po natin, itong month po na ito, able to devote, makikita po natin yan sa passage na Acts chapter 2, verses 42 to 47. So ano po yung naging epekto ng early Christians? Basahin po natin. Okay lang po ba? Alternate po tayong babasa. Amen po ba? Amen. So basahin po natin. Verse 42, ako muna po. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Verse 43 po, basahin po ninyo. 1, 2, 3, go! Verse 44 po, all the believers were together and had everything in common. Ano po sabi po sa verse 45? 1, 2, 3, go! Verse 46 po, ano po sabi? Every day, they continued to meet together. Nakikita niyo po ba yung katabi po ninyo? Yung nagagandahan at nagagapuhan po ninyong katabi? Sabi po doon, every day, they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. Ano po sabi sa verse 47? Pwede po ba basahin po ninyo?
1, 2, 3, go! So ito pong context po na ito, dito po natin makikita that Luke tells us that the early church is a learning church. Ibig sabihin po, they devoted themselves to the apostles' teachings. Lumabas ang mga signs, wonders, miracles, noong time po na yon. And the early church po, isa rin po siya, na sinasabi po na loving church. Mahal niyo po ba yung katabi po ninyo? Amen. Sige po, titigan nyo nga po sa mata. Baka po, amen. Pero deep inside, hindi pala. Amen po? So, dito po natin makikita that the early church expresses what they share together. Yung love, yung comfort. Tama po ba sa mga life group po? Kapag minsan naiiyak na po ang mga life group member natin, umiiyak din po tayo. It's the comfort. Sinasabi rin po that the early church is a worshiping church. Wow! They devoted themselves to breaking of bread, to prayer. An early church is evangelistic church where they share the word of God, when they proclaim the word of God. So dito po, dinidescribe ng passage po na ito. Binibigyan ko lang po kayo ng foundation kung ano po ang pinag-uusapan po natin. It describes the qualities of the early Christian community. Learning church, ano pa po? Loving church, worshiping church, evangelistic church. Dito po sila paano kung saan naging devoted to apostles' teaching. They keep on learning, and learning. Kaya nga po marami po sa atin, tama po ba, dumadaan ng discipleship journey. Ngayon po magkakaroon po na ng another pasukan. Amen po ba? Excited na po ba yung mga estudyante dyan? Konti na lang po, magpapasukan na po ulit. Where they share the gospel to fellowship. Sabihin nga po natin, fellowship. When they are devoted to share everything together. Lahat ng mga qualities na to, communal meals, breaking of the bread, praying together. Totoo po ba? Nagpipray po tayo together. We have prayer works. We pray together, worshiping together. Dinidescribe po yung tinatawag na aswan. Aswan, mapa-spiritual o mapa-material na bagay, they all share it together. Kaya po nabuo ang salitang fellowship. Sabihin nga po natin, fellowship. So ano po ang ibig sabihin ng fellowship? Fellowship means being a part of a group, body, people. Fellowship means having or sharing things in common. Yung goals po, yung feelings, nararamdaman natin, beliefs, totoo po ba? Kaya po nandito po yung katabi mo ngayon. Experiences. And fellowship is far more than just attending a church. Hindi lang po doon natatapos yon, because fellowship is also a partnership. May partnership na nagaganap po. And when we read Acts chapter 2:42, dito po lumalabas that fellowship is one of the things that the early church devoted themselves. Kung last week po pinag-usapan po natin, apostles' teaching, ngayon po, fellowship. Ibig sabihin, ito po isa sa mga characteristics o mga bagay na dinevote ng mga early Christians, yung sarili po nila. They devoted themselves. Sinasabi po sa verse na ito, that when they accepted and followed Jesus, they devoted themselves to fellowship. Kasama po pala. At you know what, church po, hindi lang po pala nila dinedevote yung sarili nila basta-basta, but for early Christians, fellowship was a priority. Priority. Ibig sabihin po, ano po yung fellowship? Fellowship from the Greek word of koinonia. From the Greek word koinos means common. Ibig sabihin po, having or sharing things in common. It expresses, it means that we share together. We share together
Totoo po ba? Sometimes we share the same burden together. We share the same faith together. At kung may mga times na kailangan pagdaanan ng mga kapwa, mananampalataya po natin, kung kinakailangan daanan nila na kasama po tayo, kasama rin po tayo. Kung dumadaan po sila sa problema, sasamahan po natin sila. Share things in common, sharing things together. Kaya po napakahalaga sa kanila, yung mga early Christians during that time, fellowship is a priority. Mahalaga. Koinonia is our common share in God, Father, Son, and the Holy Spirit. At hindi lang po yun, but it also expresses what we share together, what we give, and what we receive. Kasi po, from the Greek word koinonikos, Greek word po nun for generous, ibig sabihin po, in other words, dito po nagre-refer, balikan po natin yung verse na sinasabi po ni Luke na nasa Acts chapter 2 verse 44. Basahin po natin yan. Acts chapter 2 verse 44. Ano po sabi po dyan? And all who believe were together and all things in common, sabi po doon, at sabi po doon sa verse 45, and they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all as any had need. Koinonikos, being generous. Maaring yung iba po sa atin, iniisip po natin, that fellowship means, ibibigay ko yung mga ari-arian ko? Kailangan ko bang gayahin yung mga early Christians? New Testament pa yan. We're living in this world now, different world. But church, I do believe and I do not doubt that if Jesus is calling some of His disciples to do so. Kapag tinawag niya. Kapag magbigay ng revelation ng Panginoon, magbibigay ng revelation ang Panginoon. Because it's an act of sharing things in common. Koinonikos, being generous. That is why fellowship is an important part of our faith. Mahalaga po ang fellowship sa bawat isa po sa atin, sa bawat mananampalataya po na nasa loob ng simbahan. Why? Why fellowship is important to a Christian? Bakit po? Number one, fellowship reminds us that we are not alone. Hindi ka po nag-iisa. Kahit nasaan pa man po tayo ng aspeto ng pananampalataya po natin, we are not alone. Hindi po pwede na mag-isa lang po tayo. Totoo po ba? Pwede naman, possible naman po na mag-isa lang tayo. Possible naman po na tumakbo ka lang na mag-isa. But you know what, church? Mas maganda po na sama-sama po tayo. Together, we will rise up. Together, patuloy po tayo na magkakasama through ups and downs ng buhay po natin. Naniniwala po ba kayo doon? Na gusto mo makasama, yung katabi mo, yung nasa kanan mo, nasa kaliwa mo, maganda man o hindi ang sitwasyon. Amen po ba? Amen. Kasi bakit sino po naniniwala that as we work together, mas marami po tayong matatapos. Amen po. Mas marami po tayong magagawa. Kaya nga po, di ba, lagi po sinasabi, no man is an island. Pwedeng kaya mo mag-isa. Pwedeng kaya mong harapin lahat ng mga bagay na mag-isa ka lang. But believe it or not, church, you will still long for someone to listen to you. You will still long for someone na makinig sa'yo, mag-comfort sa'yo, nandyan para sa'yo. Still need them. It just reminds us that fellowship na magbibigay po sa atin ng wisdom, fellowship na magbibigay po sa atin ng isang bagay na magsasabi po na hindi tayo nag-iisa.
sa kahit anumang pagsubok ng buhay po natin. Pangalawa, fellowship makes us stronger. Naniniwala po ba kayo na kahit nasaan pa man po tayong aspeto ng pananampalataya natin, fellowship provides us strength. Kalakasan, totoo po ba pag po nagla-life group po tayo, hindi man natin alam yung bawat pinagdadaanan po ng bawat isa, pero kapag nag-share na po yan ng testimony niya, may isip po natin, wow, grabe, napalakas ako sa testimony mo. Napalakas ako sa mga bagay na pinagpapasalamat mo sa Panginoon. Ano po sabi? Matthew chapter 18 verses 19 to 20. Sabi po doon, again, I say to you that if two of you agree on earth concerning anything that they ask, it will be done for them by my Father in heaven. For where two or three are gathered together in my name, I am there in the midst of them. Kapag dumadating na po yung point kung saan pumapasok na po lahat ng doubts, lahat po ng insecurities, dito po pumapasok ang fellowship. Tama po ba? Nakakaramdam po ba kayo ng kapayapaan kapag kakasama nyo po ang mga kapwa mananampalataya po ninyo? Napapalakas po ba kayo? Amen po? Kasi bakit po? Sino po dito na naniniwala yung katabi mo? Isa po yan sa mga naging kalakasan mo. Noong mga part na may mga times na nasa down moments ka ng buhay mo, isa yan yung katabi mo, nakasakasama mo. Isa yan sa mga nagbigay ng kalakasan sa'yo. Yung mga panahon na nanghihina ka. And those strengths are from God. Kaya po napakahalaga po ng may fellowship. Kasi doon ka napapalakas. No may mga times, tama po ba, na ayaw mo na mag-church, ayaw mo na, gusto mo na sumuko sa isang sitwasyon, pero dahil may fellowship, pero dahil may isang tao na nagtapik sa'yo, napalakas ka. Lumakas ka. Kaya nga po dito po babagsak yung sinasabi po na fellowship provides encouragement. Ibig sabihin po, even we go through all situation of our lives. Marami po tayong pinagdadaanan. It may be struggles sa buhay. Sino po dito may mga pinagdadaanan sa buhay? Taas kamay. Amen. Oh, Lord. Pwedeng sa loob ng pamilya, pwedeng sa anak, failure in life, loss of loved ones, sickness, mga panahon na down moments po natin. But the more we spend time together, the more we fellowship together, it can lift up our faith. Yung faith natin, yung spirit natin, it encourages us to continue, to move forward sa buhay po natin. Yung akala natin, onting tapik lang, onting kamusta lang, pero alam nyo po, grabe, iba po ang impact nun sa ibang tao. Naaalala ko po nung time na to, maybe alam ko po, yung iba po sa inyo, familiar na po dito sa story na to. Nung time po na nag-college po ako, so dahil nga po malayo po ako nung time po na yun sa church, nagsistay po ako sa Manila. Then, nung time po na yun, hindi po ako masyado nakakapag-church. And one time po, nag-church po ako sa isa din po nating ka-network. Then, sabi ko, Lord, grabe, parang, alam mo yun, na-miss ko to, Lord. Na-miss ko to. Kasi yun po yung malapit dun eh. Sabi ko, na-miss ko to, Lord. Alam niyo po, one time, may isang babae lumapit sa akin. Sabi niya lang po, niyakap niya lang po ako, tapos sabi niya, you are loved. Sabi ko, paano niya nalaman yun? Alam niyo po yun, yung all of a sudden, nilapitan niya ako, hindi po kami magkakilala. As in, first time ko po dun sa loob ng church po na yun, hindi po kami magkakilala. As in, hindi po kami magkakilala. Pero alam niyo po yun, it motivates me na, okay Lord, hindi pala nagbabago yung pagmamahal mo. Malayo man ako, wala man ako sa loob ng simbahan palagi, pero mahal mo pa rin ako. And nung time po na yun, alam niyo po, after ilang years po no, nakagraduate ako,
Noong time po na yun, nagkaroon po kami ng chance to minister to their church. Tapos naalala ko po yun, sabi ko sa kanya, "Hi ate, naalala mo pa po ba ako?" Sabi niya, "Ay, hindi ko na maalala." Tapos alam niyo po, ako po yung sinabihan niyo na you are loved sa isang service. Sabi niya, "Talaga po ba? Talaga po ba?" Noong time po na yun, parang parehas kaming na-amaze. Kasi nagkita po kaming dalawa. And at the same time, yung time po na yun, naging motivation ko po yung sinabi niya na, kahit pala, ang dami ko ng failures in life. Kahit po pala, ang dami ko ng pinagdaanan, mahal pa rin ako ni Lord. Hindi nagbabago. And I thank that one person. All of a sudden, nilapitan niya ako. Di siya nagdalawang isip na lapitan ako. And alam niyo po yun, kung iisipin po natin, very common lang po yung sinabi po niya. Tama po ba? Simple lang. Pero yung impact sa akin, Lord, mahal mo pa rin pala ako. Tapos alam niyo po yung challenge, there is no greater love than yours. Nothing else could ever compare. Iyak pa talaga ako ng iyak. Sabi ko, Lord, mahal mo pa rin ako. Lord, salamat. And noong time po na nakita kami, we're so amazed. Lalo na nung nakita niya po ako serving God at patuloy na nagpapatuloy po. And imagine, church, imagine yung simple encouragement na imibibigay po natin sa kapwa po natin. Yung simple topic, okay ka lang ba? I'm praying for you. Yung simpleng, alam niyo po yun, yung yakap. Minsan pa nga lang po, sino po dito nakaka-experience, yung niyakap ka pa lang, umiiyak ka na. Wala ka pang salitang nasasabi, pero umiiyak ka na. Tama po ba? Doon pa lang po. That's why the more we spend time together, the more we fellowship together, hindi lang po natin alam. May mga times, totoo po ba, sino dito aamin, tinatamad po tayong mag-life group. Tama po ba? May mga times, no? Ako rin po, may mga times, Pastora Meli, pasensya na po talaga, pero may mga times, totoo po ba, parang, oh Lord, yung ipapahinga mo na lang sana. Pero you know what? Hearing those people, testimonies na pag dapat nila ipagpapasalamat, nakaka-bless, nakaka-encourage, nakaka-lift up ng spirit. Nabuti na lang, Lord, nag-life group ako. Amen po ba? Sino dito, mahal niyo po yung life group ninyo? Amen. Hallelujah. Kaya nga po, ano po sinasabi? Hebrews chapter 10, verse 24 to 25. Pwede po ba basahin po ninyo na malakas? 1, 2, 3, go! Wow. Sabi po doon, not neglecting to meet together. Maaring iba po sa atin, isip natin, sayang oras, pagpapahinga ko na lang. Pero yung sumipot lang po kayo doon, malaking bagay na po yun sa iba pong mga tao. Makita lang po kayo, maramdaman lang nila na nandoon po kayo through this journey, malaking bagay po yun sa tao. Magiging kalakasan po ang bawat isa po sa atin. Na sa tuwing nanghihina po yung kapwa natin, tayo po yung nag-i-encourage sa kanila. Mararamdaman nila na hindi sila mag-isa. And you are there to encourage them sa season na pinagdadaanan po nila. Kaya ano pong una, recap po natin, bakit mahalaga ang fellowship sa buhay po natin na mananampalataya. Number 1, fellowship reminds us that we're not alone. Hindi ka nag-iisa. Kasama mo yung katabi mo, kasama mo yung nasa likuran mo. Pangalawa po, fellowship makes us stronger. The more we spend time together, the more we work together, mas napapalakas po tayo. And pangatlo po, fellowship provides encouragement. Hindi lang po natin alam, akala lang po natin, yung sinasabi natin, act of nothing lang, or baka gusto lang natin sabihin. Pero you know what, church? Malaki pong impact sa kanila yon. A simple message, it creates an impact, great impact sa mga taong nakapaligid po sa atin. At pang-apat at panghuli po, fellowship help us to grow. As we go on sa journey po natin,
In fellowship, we teach one another. We correct one another. Together, we learn. Kaya po tayo dumadaan sa journey. We keep on learning, growing together in fellowship. Kami po dati, yung life group po namin, dati po sa EMA lang po kami nagla-life group. Nagla-life group po kami, may mga proben lang po kami, isaw-isaw. Ngayon po, grabe, in fellowship, nile-level up ni Lord. Nagla-life group na po kami sa mga kung saan-saang restaurant. Wow! Talagang si Lord hindi niya hahayaan na hindi nagle-level up, no? Nagla-life group na po kami kung saan-saan. Kami po yung life group po namin, nag-life group po kami sa Boracay. Yung life group ko po hindi po yung life group po ni Pastor Remy, yung life group ko po. It's time to rest, to fellowship together. As we go on, kaya lang po, as we grow, because we are sharing life together, hindi po mawawala ang kiskisan. Hindi mawawala yung nagkakatampuhan. Hindi nawawala yung nagkakaalitan. Part po yan. But in the end, we work it together. Part na may mga times na magkakakiskisan kayo, magkakakitaan kayo ng mga attitude, magkakakitaan po ang bawat isa po sa atin, ay, ganito pala si ganito. But you know what, church po? We work it together. Because every one of us ay nasa proseso po. Still in the process that God is changing something. God is molding us to be a better person. Parte po yun. Parte na kung saan, alam niyo po yun, magkakantapuhan tayo. May mga times, nagkakagalitan. Totoo po ba sa isang magkaibigan, sa isang mag-asawa, sa isang relasyon? Kahit ano pa pong relasyon. Darating at darating ang point na magkakaroon po kayo ng alitan. Tama po ba? But you know that God is the center of it. Kaya i-reconcile po natin. We work together. Work together para sa kingdom ng Panginoon. Ano po sabi 1 Corinthians 14 verse 26? Well, my brothers and sisters, let's summarize. When you meet together, one will sing, another will teach, another will tell some special revelation God has given. One will speak in tongues, another will interpret what is said. But everything that is done must strengthen all of you. As we continue to meet together, sinasabi po ng verse ito, sabi po doon, one will sing, one will teach. Yung isa naman, magbibigay ng revelation that is coming from the Lord. Ibig sabihin po, every one of us has a part of this church. Parte ka ng church. Hindi po pwedeng lahat bibig. Hindi po pwedeng lahat po ay mata. Hindi pwede pong lahat ay tenga. Kaya nga po sinasabi, 1 Corinthians 12:27, now you are the body of Christ, and each one of you is a part of it. Tapikin mo nga po yung nasa kanan mo, nasa kaliwa mo, you are a part of it. Parte na may kiskisan, parte ng fellowship, ang ups and downs sa buhay natin. But at the end of the day, we must remember, we are a body of Christ. Fellowship. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Each one of us is a part. Hindi pwedeng wala kang pakialam. Wala kang pakialam sa nararamdaman niya. Hindi pwedeng walang sympathy, empathy. You care because you know God cares. Kaya nga po yung early Christians, they had the unity. May unity. May purpose.
unity in prayer, provision. Ibig sabihin po nun, you're a part of it. Fellowship, sharing things in common, sharing our faith together, sharing our journey together. Hindi man maganda, maganda man yung pinagdadaanan mo, we're sharing it together. Naalala ko po nung time po na yon, nung nasa Singapore po ako, iyak lang po ako ng iyak. Sinat ko po yung kaklase ko. Sabi ko, be, kasi hindi ako okay eh. Ganyan, ganyan. Tapos alam niyo po, nakatambay lang po kami, nakapwesto lang po kami sa isang park. Tapos iyak lang po ako na iyak sa kanya. Iyak ako na iyak. Alam mo, ganito yung nangyayari, bla bla bla. Tapos alam niyo po, umiiyak din siya. Oo, sige be. Tapos sabi ko, bakit ka umiiyak? Sabi ko, bakit ka ba umiiyak? Parang kasi iniisip ko, parang, ano ba to? Nag-emote ako. Parang ako dapat yung umiiyak. Bakit ka ba umiiyak? Sabi ko sa kanya, bakit ka ba umiiyak? Sabi niya, kasi be, nararamdaman ko ano yung nararamdaman mo. Totoo po ba? Kapag po may mga umiiyak po tayong mga kaibigan, magulang po natin umiiyak, tayo rin po naiiyak. Alam mo, gumagana na po ako, tapos siya din, hindi na po namin pinapansin talaga yung mga uhog po namin. Bahala na yan, Lord. Continue lang po kami na, alam niyo po yun? Basta iyak lang po ako, naiyak na yung time po na yun. Sabi ko, be, wag ka na umiyak kasi hindi tayo titigil iyak. Alam mo, para po kaming ewan dun sa park. Naiyak po kami, naiyak. Kasi hindi lang po kami umiiyak na yung parang, gano'n na, umiyak ko, alam mo, ganun po talaga iyak namin. Alam mo ba, gano'n na po talaga iyak namin. So parang, alam niyo po yun, iba po yung impact kapag may kasama ka. You know, that in every season of your life, kasama mo. Kasama mo na wala kang pera. Totoo po ba? Kasama mo naglalakad. Kami po na, pagka naglalakad na po kami, iyan po yung mga story po. Pag naglalakad po kami, babe, maglalakad na tayo, wala na tayong pera, lakad. Tapos yung time po na yan, ano po nang ginagawa namin? Kasi ito lang yung pera natin. Magkano pera mo? Magkano pera mo? Okay, sige, ikaw na next week, ako next week. Ganon. Hati-hati po kami sa isang pagkain. Hati-hati kami, ikaw naman next week, ikaw naman sa drinks, ganon. We share together. Mapawala man pera, may pera man o wala. Let's continue to desire God-made fellowship. Hindi ginawa ng tao. Hindi dahil, alam niyo po yun, tara, click tayo, vibes tayo eh. Same tayo ng vibe. Pero you know what? If it is God-made fellowship, friendship, family, nandito ka man sa lowest point ng buhay mo, nasa taas ka man ng season ng buhay mo, naririyan yan. Hindi magbabago at hindi magbabago. That's why fellowship is important inside the church, even outside the church. We are the church. We are the body of Christ. Jesus is the head. We're a family. Citizens of heaven. Each one of us is a part. Ay, hindi yan pwede kasi mahina yan. Ay, hindi yan pwede kasi ano yan. Ito lang, malakas yan. Ito, okay yan. Magaling yan. But each one of us has a part. May parte ka. That's why fellowship. Dalangin ko po ngayong umagang ito that we will continue to have the God-made fellowship. God-made fellowship wherein Jesus is the center of it. Kasi bakit? Kahit ano mangyari, kung si Lord ang sentro ng relasyon na yon, magkakiskisan man kayo, magkatampuhan man kayo, but in the end of the day, you will still forgive. May correction, may rebuke. But at the end of the day, Lord, be the center of this fellowship. Amen po ba? Ngayong umaga pong ito, tatayo po tayo as we continue to be in the presence of the Lord. Hallelujah, Jesus.
Patuloy po nating buksan ang puso at isip natin sa Panginoon. Father, I pray today, O Jesus. Lord, patuloy mo kami, Panginoon, bigyan ng mga tao, Panginoon, tamang tao, Panginoon, na magkokorek sa amin, Panginoon. Lord, mga tamang tao, Panginoon, that they will be there for us. In and out of season, ups and downs of our lives, O God. Mga tao, Panginoon, na mas lalo kaming ilalapit sa iyo, Panginoon. And Father, I pray, Panginoon, as one church, as one body, Lord God. Lord, Ikaw po, Panginoon, na maging sentro, Panginoon, ng mga bagay, ng mga tao, Panginoon, ng bawat relasyon, Panginoon, sa buhay namin, O God. Hallelujah, Jesus. Lord, we continue to honor you, O God. Lord, patawarin mo kami kung may mga pagkakataon, Panginoon, na Lord, binibigyan namin ng boundary yung sarili namin. But Father, we pray, Lord God, Ikaw po, Panginoon, na mag-bless, Panginoon, ng mga bawat cell group, Panginoon, life group, Panginoon, na naririto sa loob ng church na to, Panginoon. Every marriages, O Jesus, bless them, O God. Pag-umapawin mo po, Panginoon, ang pagmamahal mo, Panginoon. And Father, we pray, O Jesus, Lord, as we go on through this journey, O God, Lord, patuloy, Panginoon, bigyan mo kami ng mga tamang tao, Panginoon, na magpapalapit sa iyo, Panginoon. Tamang tao, Panginoon, that will encourage us, not discourage us, O Jesus. Shiyalabahan, dalabalabalabalabalabalaba. Come on, church, if you believe in that, pwede ba buksan po natin ang ating mga labi sa Panginoon? Shiyalabahan, dalabalabalabalaba. Hallelujah. Shiyalagalabahan, dalabalabalabalabalabalaba. Shiyalagalabahan, dalabalabalabalabalabalaba. Shiyalagalabahan, dalabalabalabalabalabalaba. It says in the Word of God, Acts 2, verse 4, and they were filled with the Holy Spirit, and they began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. Come on, church. If you believe in that, hallelujah, that God will fill us the Spirit. Siyalabahan, dalabalabalabalaba. Shiyalagala. Come on, just open your mouths to the Lord. Devoted to the apostles' teaching, devoted to fellowship. Shiyalabalabalabalabalabalabalabalaba. Hallelujah, Jesus. Holy Spirit, come and fall in this place. Shiyalabalabalabalabalabalaba. Shiyalalabahan, dalaba. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Come on, let us all declare. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, from beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Center of it all. Come on, all together, we're gonna sing. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning
to the end. It will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. At the center of it all. That's why, church, today, this morning, pwede po ba abutin niyo po yung nasa kanan ninyo, nasa kaliwa ninyo, as one body of Christ? Come on, just reach out. Pwede po ba hawakan po natin yung nasa kanan natin, nasa kaliwa po natin, as one body of Christ? Hallelujah, Jesus. We will all pray together. Shiyalabalabalabalabalabalaba. Hiyalagalabahan, dalabalabalabalabalabalabalabalaba. Shiyalagalabalabalabalabalabalaba. Hallelujah, church. Come on, let's continue to reach out to the heart of God today. Shiyalabalabalabalabalabalabalaba. Shiyalabalabalabalabalaba. Lord, itong taong kahawak ko ng kamay, Panginoon. Father, I pray you will continue to bless them abundantly, oh God. Come on, speak blessing. Shiyalabalabalabalabalaba. Pwede po ba niyong pag-pray yung nasa kanan ninyo, nasa kaliwa ninyo? Give encouragement. Shiyalabalabalabalabalabalabalaba. Hallelujah! Shiyalabalabalaba. Lord, ikaw po ang maging sentro ng church na ito. Shiyalabalabalabalabalaba. Give us the God-made fellowship, oh God. Yes, God. Shiyalabalabalabalabalabalabalaba. Come on, church, pray boldly. Shiyalabalabalabalabalabalabalaba. Yes, Lord. Shiyalalalala. Come on, speak life, speak blessing. Shiyalabalabala. Lord, i-bless mo sila, Panginoon, sa trabaho nila. I-bless mo sila, Panginoon, yung pamilya nila. Shiyalabalabalabalaba. Let the holy blood, your holy blood covers them, oh Jesus. Yes, God. Protect Yes, Lord. them, oh God. Shiyalabalabalabalabalabalaba. Let there be promotion, provision in Jesus' name, oh God. Yes, Jesus. Shiyalabahan, dalabalabalabalaba. Blessing upon blessing. Come on, church. Shiyalabahan, dalabalabalabalabalabalaba. Hallelujah, Jesus. Shiyalabahan, dalabalabalabalabalabalaba. Shiyalagalabahan, dalabalabalabalaba. Lord, we will continue to grow together, Panginoon. Lord, wala kang hahayaan, Panginoon, na mawala, Panginoon, sa loob ng simbahan na ito, Panginoon. Father, I pray, oh Jesus. Lord, teach us to love. Magmahal, Panginoon. Show us, oh Jesus, how you care, how you love these people, oh God. Father, we pray, Panginoon, ano man ang dumaan na sitwasyon sa buhay ng bawat isa po sa amin, Lord, magkakasama kami, Panginoon. Yes, Lord, walang maiiwan, Panginoon. Lord, Yes, kung kailangan namin umiyak, Lord, kailangan namin umiyak. Kung kailangan namin pagdaanan, Panginoon, ano man na nararamdaman nila. Yes, Father, I Jesus. pray, Lord God, Lord, teach us. Yes, God. Teach us, oh God. As we grow together, as we fellowship together, oh God. Shiyalabahan, dalabalaba. Hiyalagalabahan, dalabalabalabalaba. Lord, ikaw po, Panginoon,
ang maging sentro, Panginoon, ng bawat cell group, Panginoon, ng bawat life group, O Jesus. Lord, ng bawat ministry, O Jesus. Vico, media, Panginoon, ushers, marshals, intercessors, O Jesus. Yes, Worship team, O God. Lord, in other ministries, O Jesus, Father, I pray, Panginoon, Lord, let there be a one spirit, one body, one mind, Yes, Lord Lord. God, and we will have the unity, O Lord. Jesus, to serve you, O God, to please you. Lord, turuan mo kami, Panginoon. To go and move forward, O Jesus. Hallelujah, Jesus. Come on, church, why don't you lift up your hands to From my Lord? heart to the heavens. Come on, just reach out to the heart of Jesus, God. be the center. It's all about you. Yes, it's all about Come on, let's lift up our hands as high as we From my can, heart declaring to this the song. heavens. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all Come on, all together, the people of God. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all Come on, all the people of God, let us all declare. to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Come on, just sing from your heart. It's all about nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you are the center of it all. Center of it all. Hallelujah. Indeed, Lord, you are the center of our life. You are the center of our family. You are the center of this church. Hayaan mo, Panginoon, that every time we gather together, you will be the center. Paglabas namin sa lugar na ito, Panginoon, dala-dala ang mga aral na nagmumula sa iyo. Walang saysay ang aming napakinggan kung hindi namin i-apply sa aming pong mga buhay. Sa umagang ito, siniselyuhan namin, Panginoon, lahat ng aming narinig, Panginoon, Yes, sa umagang ito. Lord, hindi mawawalan ng kabuluhan ito, bagkus magkakaroon ng application sa amin, Panginoon. Yes, God. The more we have this fellowship, the more, Panginoon, that your love, Panginoon, ang patuloy na mapaparanas namin sa lahat ng mga tao, Panginoon, that we will encountering, O God.
Father, today, ikaw ang magpala sa bawat isa na naririto. Continue to bless Coach MM, Lord God. Bless her life, Lord. Ano man ang hawakan ng kanyang kamay, patuloy na pagpapalain mo. At ang aking panalangin, Panginoon, that you will enlarge her territory in the mighty name of Jesus. Gamitin mo pa siya, Panginoon, sa uwasan mo, Panginoon, at gamitin mo siya, Panginoon, na mas marami pa, Panginoon, na kaluluwa ang madala sa paanan mo. Pagpalain mo siya, body, soul, and spirit. And today, church, let's all lift up our hands to the Lord. Itaas natin yung ating mga kamay sa umagang ito, and let's continue to receive the prayer of blessing. The Lord bless you. I receive. The Lord keep you. I receive. May His face shine upon you. I receive. The Lord bless the work of your hands. I receive. The Lord give you hope, I receive. peace, I receive. love, and joy. I receive. The Lord give you a devoted heart in fellowship. I receive. In the mighty name of Jesus, and everybody say aloud, Amen and Amen. Let's clap our hands to the Lord right now. Hallelujah, hallelujah. Tapos na po ang ating pong gawain. Kamayan po natin ang bawat isa. Yakapin, iparamdam ang pag-ibig ng Diyos sa umagang ito. Hallelujah. See you next Sunday. God bless you all. Continue to shine for Jesus. Kung nakaabot po kayo sa dulo ng preaching po na ito, nais po namin kayong pasalamatan na nagmumula sa aming mga puso sa inyo pong pagsuporta at pakikinig ng salita ng Panginoon na handog po sa inyo ng Light Church May Kawayan. Truly indeed, that through this platform po, marami na po tayong naabot sa paanan ng Panginoon for His glory and for His honor. Pwede po tayong manood ng ating po mga live stream. Meron po tayong worship Sunday services po every Sunday. That is 10:30 a.m., 1 p.m. for the youth, 4 p.m., 7 p.m., and 11 p.m. po. Philippine time po yan. Maraming salamat po ulit sa inyong time. At sa susunod po na ating mga preachings, patuloy po nating suportahan. Maraming salamat po and shine for Jesus.